Attorney, may post o pahayag po kayo kahapon patungkol nga po dito sa plano o itong ICC arrest warrant laban po kay Senator Bato de la Rosa. Pwede ho ba ninyong bigyan kami ng linaw tungkol po doon sa post po ninyo na ano bang ibig sabihin na hindi maaring gamiting opsyon ang pagsuko ng isang Pilipino sa ICC nang walang utos ng korte? Wala kasing kapangyarihan ng DOJ o ang Philippine government na isuko ang sino mang tao, Pilipino man o dayuhan, nang walang pahintulot ng local court natin. Dahil mag-umpisa tayo sa basics, ano? Ang saligang batas, ang constitution natin, ang pinakamataas na batas sa bansa, lahat ng batas, whether laws or treaties, kailangan sumang-ayon sa saligang batas. Kapag taliwas yung batas o ang treaty sa saligang batas, ang tinatawag doon unconstitutional or void, wala siyang bisa. So, yun ang unang dapat nating tandaan, napaka-basic nun. Pangalawa, ang pinaka-importanting proteksyon na binibigay ng konstitusyon sa mga Pilipino ay ang Due Process Clause, Article 3, Section 1. Ang sinasabi dito, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ang ibig sabihin, hindi ka pwedeng bawian ng gobyerno ng buhay mo, ng kalayaan mo, o ng pagmamayari mo nang hindi ka dumadaan sa proseso kung saan bibigyan ka ng opportunity para ipagtanggol ang sarili mo. Okay? So, having said that, ang sinasabi ngayon ng DOJ is dahil napapabalita nga na merong warrant of arrest mula sa ICC para kay Senator Bato de la Rosa na meron daw silang option na either dumaan sa local court through extradition or other legal proceedings or parang ginawa nila noon kay former President Duterte, aarestuhin na lang nila tapos isusurrender nila sa ICC. Walang ganong option. Ang sinasabi nilang batayan is ang Republic Act 9851. Particularly Section 17 nun. So just a bit of background, ang RA 9851, yan ang law against crimes against international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity. So anong linalaman ng batas na to? Bago pinasa itong RA 9851, hindi punishable sa Pilipinas yung ganitong klaseng crimes, yung crimes against humanity, genocide, etc. So, ang nangyari dito, nung pinasa itong RA 9851, nagkaroon na ngayon ng penalties for these crimes, and it gave our own courts jurisdiction to try these crimes. Okay? Ngayon, sa Section 17 noon, merong nakasaad doon na in the interest of justice, the Philippine government may dispense with investigation and prosecution of these crimes if an international tribunal or if an international body is already conducting the investigation for these crimes. And the Philippine government may choose to surrender or extradite a person subject of these international proceedings pursuant to applicable extradition laws or treaties. Okay, so yan ang ginagamit na batayan ng DOJ para sabihin na meron silang option. Pero gaya ng sinabi ko kanina, ang saligang batas ang supreme law of the land. Lahat ng batas na pinasa ng Kongreso kailangan sumang-ayon sa saligang batas. So, walang option na dadakipin mo na lang yung isang tao, papatapon mo kung saan man sa ICC, for example,
Kasi ang sinasabi ng saligang batas, kailangan dumaan ka muna sa due process. So, with respect to arrest, ano ba ang ginagarantiya ng konstitusyon? Article 3, Section 2 naman ang sinasabi, no warrant of arrest shall issue uh, except if issued by a judge after examining on oath or affirmation the complainant and the witnesses. So, walang ganitong proseso ang nangyari for former President Duterte, at dito sa option na sinasabi nila for Senator Bato, wala ring process na gano'n na mangyayari. 'Di ba? Kung natatandaan nyo, meron bang pagkakataon si former President Duterte noon na questionin yung pagka-aresto sa kanya dito before a lower court? Wala. Hindi po ba? The ordinary course of criminal proceedings, alam na alam to ng DOJ, kaya nakakabahala yung sinabi nila. Kasi puwera you're caught red-handed, huli ka sa akto, hindi ka pwedeng arestuhin ng hindi dumadaan sa proseso. Magpa-file ka ng complaint sa piskalya, papasagutin ka, may tatanggapin ng complaint affidavit, papasagutin ka ng counter affidavit, paminsan may reply affidavit pa, pag-aaralan ng piskal, isasampa pag nakahanap siya ng probable cause, isasampa niya pa sa korte. Yung korte, yung judge naman, yung ginagaranti ng konstitusyon, yung judge mismo, kailangan niyang aralin kung tama ba ang finding ng piskal. Meron ba talagang probable cause para i-try itong taong ito para doon sa krimen na inaakusahan siya. So walang ganong nangyari kay former President Duterte, at dito sa option na iniisip nila para kay Senator Bato, wala ding ganon. Ngayon, baka sabihin, ang ICC, korte naman yan eh. Hindi ba? Baka sabihin, natugunan yung due process requirement kasi ang ICC korte. Pero hindi tama yon, kasi ang ICC, ang konstitusyon, ang rene-require niya is a Philippine court with competent jurisdiction. Kasi malinaw naman sa konstitusyon natin, ang judicial power under the Constitution is vested in the Supreme Court and the lower courts of the Philippines. So hindi kasama ang ICC. Pangalawa, hindi automatic ang rulings ng ibang bansa, ang rulings ng korte ng mga ibang bansa or katulad nitong international tribunal like ICC, hindi siya automatically recognized or obligatory in the Philippines. So wala tayong obligasyon na kilalanin ang mga desisyon ng korte ng hindi galing sa Pilipinas. Meron tayong proseso na sinusundan under the rules of court na nagsasabing bago kilalanin ang isang foreign judgment, kailangan humingi ka muna ng verification or confirmation nito from a trial court. So ganun din, kailangan mong dumaan sa trial court. Ano pa ba? At saka dapat ding malaman ng tao na itong Section 17, o sige, sabihin na natin, alam mo, yung constitutional argument na yan, napaka-basic nun, dapat lahat ng abogado alam yan eh. Pero sabihin na natin, i-assume na natin na, o sige, itong Section 17 na to na nagsasabing pwede mong isurrender or ang Philippine government pwedeng mag-cede ng jurisdiction to an international court, valid yan, hindi unconstitutional. Pero sinuri natin yung Senate deliberations on RA 9851 at nakita natin doon, na-discover natin doon na nung pinag-uusapan nila tong RA 9851, hindi pa napipirmahan or hindi pa epektibo ang Rome Statute sa Pilipinas. So, in the Senate deliberation, clarify mismo ni Senator Dick Gordon at ni Senator Kiko Pangilinan back in 2009 na applicable lang itong pagpasa ng jurisdiction sa ICC kapag
epektibo na yung Rome Statute. Kasi matatandaan nyo, itong RA 9851, pinasa to noong 2009. 2009 siya ipinasa. Ang Rome Statute naging epektibo sa Pilipinas 2011. Kaya may ganong deliberation sa Senado. Parang ang pinag-uusapan ni Senator Gordon at Senator Pangilinan noon is, kapag pinasa natin tong RA 9851, anong epekto kung hindi pa natin na-ratify ang Rome Statute? Ang sabi ni Senator Kiko Pangilinan doon, or si Senator Gordon, basta silang dalawa lang ang nag-uusap, is kapag hindi pa natin na-ratify itong Rome Statute, ibig sabihin, ang Pilipinas lang ang may jurisdiction to try these crimes. So, ngayon na walang jurisdiction ang ICC kasi 2019 pa lang nag-withdraw na tayo sa Rome Statute. Wala nang ganong option to see jurisdiction kasi 2019 pa lang umalis na tayo sa Rome Statute. So, hindi applicable itong section na to because ang sinasabi dito is pwede kang mag-surrender or see jurisdiction pursuant to applicable extradition laws or treaties. Wala na ho tayong effective treaty with the ICC. So, wala na pong ganong option. Opo. Attorney, so malinaw po na applicable po yung bagong extradition rule ng Supreme Court na nagkabisa last November 10 at obligado po ang gobyerno na sundin yan. Actually, hindi malinaw with respect to the ICC kasi nga po hindi na effective ang Rome Statute nag-withdraw na tayo doon. So, there is no applicable treaty that you can use to pursue extradition. Pero ang malinaw kasi, even the Rome Statute itself requires local court confirmation before you can arrest somebody. Yan yung Article 59 of the Rome Statute. Kung matatandaan nyo, yung issue noon was Article 59 kasi requires the person subject of an ICC warrant of arrest to be promptly brought before local competent judicial authority for the local court to determine kung tama ba na arestuhin itong taong to base dun sa warrant of arrest. So kahit hindi applicable yung extradition rules na in-issue ng Supreme Court, kailangan pa rin dumaan sa local court. Kasi nga, yan ang rene-require ng saligang batas eh. Hindi pwedeng i-bypass ang judiciary sa usaping ito. Walang ganong kapangyarihan ng ehekutibo. So, ang malinaw lang sa extradition rules is hindi kinikilala ng Supreme Court na merong ganong executive option where a person that will be removed or will be extradited can be done by the executive alone. Walang ganong pagkilala. Ang surrender lang na nakikita ko dun sa rules on extradition proceedings is voluntary surrender. Kung saan sinasabi ng Supreme Court na mandatory na dumaan sa extradition proceedings, pero kung yung extraditee mismo or yung taong gustong i-extradite sa ibang bansa, waive niya yung karapatan niya to extradition proceedings, pwede siyang, ang tinatawag dito voluntary surrender, pwede siyang ipadala. Kasi nag-waive na siya ng karapatan niya to extradition proceedings. Opo. Linawin ko lang po, Attorney. Meron na hubang ICC warrant na kopya na para kay Senator Bato? Kasi nga, naninindigan pitong si Ombudsman Boying Rimulya na meron ng ICC warrant of arrest. Pero ang DOJ, ang iba pang mga ahensya ay nagpaliwanag na wala pa silang kopyang natatanggap. Hindi natin alam kasi nagre-rely lang tayo sa official releases ng ICC. Sa ICC website, wala pa naman. Although
parang I think na nabasa ko somewhere na sabi ni Attorney Conti na parang warrants should be served in secret, etc. Pero sa akin, yung pagka bunyag ni Ombudsman Remulla na meron ngang unofficial kuno na warrant of arrest laban kay Senator Bato. Ano yan, para sa akin, blessing in disguise para sa kampo ni Senator Bato kasi at least makaka-prepare sila sa mangyayari. Makaka-prepare sila, ma-prepare nila yung mga kasong dapat nilang i-file or reliefs na pwede nilang hingin sa korte. Diba? So, inappropriate yung ginawa ni Ombudsman Remulla, but it's a blessing for Senator Bato's camp. Sabi pa nga ng ilan, pakulo ba o well-coordinated o aksidente yung pagkakasabi ni Ombudsman Boying Remulla? Tingin po ninyo? Hindi natin masabi yan, pero alam mo, itong government officials natin dito sa usapin ng ICC case versus President Duterte, they tend to shoot themselves in the foot, 'di ba? And parang nahuhuli sila sa sarili nilang bibig dahil illegal nga itong ginagawa nila, so kakapaliwanag nila, kino-contradict nila yung sarili nila. Kung natatandaan nyo noon, hindi naman ito yung unang legal theory ng DOJ or ng Philippine government kung bakit legal kuno ang pag-aresto, pagdakip, pagkidnap nila kay former President Duterte. Kung natatandaan nyo, noong DOJ spokesperson pa si Deputy Ombudsman Clavano, ang explanation niya is sumunod sila sa proseso ng Rome Statute, particularly itong nabanggit kong Article 59 na dapat dalin yung person arrested to the local judicial authority. Sabi nila, na-comply nila yon kasi yung DOJ daw yung local judicial authority. So, diba tapos, pagdating sa Korte Suprema, na-realize nila na nakabalbalan yung defense na yon. So ngayon, nag-iba naman sila ng theory na, hindi, pinapahintulutan kami ng Section 17 RA 9851. Yan ang batayan namin kung bakit namin ginawa yan. Pero again, 'di ba? Labag 'yun sa konstitusyon eh. Hindi naman pwede na ang Section 17 RA 9851 gagawa siya ng exception to the due process clause of the Constitution. So hayaan mo lang sila magsalita kasi habang nagsasalita sila, lumalakas yung kaso laban sa kanila. Opo. Attorney, bago ko lang ipasa kay partner Admar, anong kayang possible na magiging scenario niyan kung sakali mang dumating na yung warrant? Sa tingin mo, considering yung nangyari kay FPRRD, tutuluyan? Anong possible na mangyari kay Senator Bato? Well, yun nga eh. Kaya din po tayo napilitan na maglabas ng pahayag at umaksyon is because unless the Supreme Court steps in, unless the Supreme Court finally resolves the habeas corpus petitions, mukhang handa ang DOJ na ulitin lahat ng ginawa nila kay PRRD, kay Senator Bato. So napakahalaga, di ba, bukod sa kailangan na talagang mapauwi si Pangulong Duterte, kailangan na talagang umaksyon ng Supreme Court dito dahil handa ang gobyerno natin na ibenta ang soberanya ng Pilipinas at i-violate ang mga pinaka-fundamental protections ng Constitution para lang i-justify yung nangyari kay former President Duterte at para sirain yung mga political allies niya. So, hindi natin alam kung itutuloy nila, pwedeng posturing, pwedeng sinabi lang nila yon para i-justify yung KPRRD. Pero ang mahalaga dito, umaksyon na yung Supreme Court. Kaya siguro bukas or siguro latest by Monday, ifa-file na natin yung urgent motion natin to the Supreme Court
para mag-rule na sila dito kasi 8 buwan na eh. Itong habeas corpus, actually, ang nature nito, it's a speedy relief. Pero 8 buwan ng pending ito sa Supreme Court. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Last 2024, sa post din ng Presidential Communications Office sa kanilang official Facebook page, sa kanilang press release, sinabi rito, the Department of Justice reiterates its consistent stance on matters pertaining to the International Criminal Court. Having withdrawn from the ICC, the Philippines has no legal duty to comply with any obligations or proceeding thereunder. Ito bang mga pahayag na ito? Kasi narinig na rin natin ito, lalo na si Ombudsman ngayon, dati Justice Secretary Remulla, na talagang galit pa siya noon. Sabi pa niya, aarestuin niya yung kung sino man yung mag-iimbestiga, papasok rito at yun nga, magkakaroon. Pero itong pagbaliktad po ngayon, at yun nga, nangyari kay former President Rodrigo Duterte at baka mangyari din kay Senador Bato de la Rosa. Meron po ba silang pwedeng kakaharapin na nito? Pagsisinungaling ba ito? Or ano ba ang nakikita nyo po dito, Attorney? Well, yung mga conflicting statements na yan, diba? I touched upon that already. Pabor yan sa atin, diba? Let's let them talk. Kasi lahat yan pinapakita natin sa Supreme Court para ma-realize ng Supreme Court na kahit ang DOJ mismo hindi naniniwala sa posisyon nila. Ito naman po tayo sa issue po ng, nabanggit nyo na rin ito kanina, yung parang naging atat sa pagpapahayag, no, na meron ng warrant of arrest at meron daw kopya, no? So malalim din ang pahayag na ito ng ombudsman. Pero hindi po ba dapat ang DFA or dumaan sa tamang proseso ang alinman? Hindi naman siguro ito first time na merong Pilipino tayo na merong kaso sa abroad o kinakaharap na kaso ukol dito. Meron po ba kayong na-encounter na parang one of a kind? Parang ito yung first time na nangyari at hindi DFA ang magbibigay agad ng information? Or kailangan ba itong agad-agad na isa publiko kahit hindi pa ito kumpirmado talaga based na rin sa mga naging payag ng ICC? Sa akin, masyadong mahalaga yun eh. Kung kanino galing yung balita, ang mas mahalaga is kung totoo ba or hindi, 'di ba? Kasi kung hindi totoo, may pagkukulang si Ombudsman Remulla in verifying the information or meron siyang agenda for releasing that information. What that is, only he knows. Pero like I said kanina, blessing in disguise na rin to kasi yun nga, makakapaghanda si Senator Bato. Kung natatandaan nyo noon, si former President Duterte, although may mga ugong-ugong, parang dinedeny ng Philippine government na merong ICC warrant of arrest. May rumors pero hindi kumpirmado ng gobyerno, kaya hindi rin nagkaroon ng pagkakataon ang mga abogado ni former President Duterte na maghanda para doon sa implementasyon ng or pagdakip sa kanya ng gobyerno natin. So, yeah, like I said, maybe it's inappropriate for the ombudsman who's supposed to be an independent constitutional officer to be the one to make an announcement, but I think the more important consideration there is totoo ba yan or hindi. Hindi natin malalaman. Siya lang nakakaalam kung totoo or hindi. Opo. Attorney, may sinasabi rin po ba yung ating konstitusyon or sa ating batas tungkol nga po dito sa pangangalaga sa mga Pilipino na may kinakaharap nga po na kaso sa ibang bansa? Kagaya ng mga overseas Filipinos, di ba? Kung may kaso sila, sinisikap ng ating gobyerno, no, na matulungan o di kaya ay maibalik dito sa Pilipinas. Kumbaga parang nandun sila nakatutok sa
citizen, sa Filipino citizen na nahaharap nga sa kaso. Pero kabaliktaran ang nangyari dito kay former President Rodrigo Duterte, dito po kay Senador Ronald Bato de la Rosa po, na talagang parang yun pa, parang ipinagtatabuyan na dito sa Pilipinas, attorney. Well, ang naiisip kong constitutional provisions na applicable is one, is the duty of the government to serve and protect its own citizens. That's number one. And also the obligation of the state to favor Philippine interests when dealing with other countries or international bodies. So, klaro yan. Klaro yan na hindi ginagampanan ng gobyerno ang tungkulin niya sa mga Pilipino, katulad nung ginawa nila kay former President Duterte. Tsaka dagdag ko lang kanina, alam mo itong DOJ, itong posisyon nila sa itong RA 9851, etc. Kung diba, kung sigurado silang tama sila, di ipatunayan nila sa korte. Diba? Bakit ang ginawa nila bago pa magkaroon ng pagkakataon na questionin sa korte ni Pangulong Duterte, pinatapon na nila sa Hague. So nawalan tuloy ng pagkakataon. Ang nagawa na lang namin is mag-file ng habeas corpus. Diba? So kung sigurado talaga yung DOJ na tama sila, di magharap tayo sa korte, patunayan nyo na tama kayo. Pero ang basa ko kasi dito is they were determined, the Philippine government was determined to get rid of President Duterte at all costs, na parang they threw the Constitution, they threw the book away, parang they sent him off and then bahala na, we'll just defend it after. Pero tungkol doon, Jayden, Admar, gusto ko rin ipalam sa mga kababayan natin, kasi baka sinasabi, moot na yung habeas corpus petition ni Pangulong Duterte kasi nasa Netherlands na siya, nasa The Hague na siya, nasa poder na siya ng ICC. So, moot and academic na yan kasi wala namang kapangyarihan ng Korte Suprema over the ICC or sa labas ng bansa. Ang development na nakita natin dyan, since filing, ang sinabi natin noon, hindi tama na moot and academic kasi ang respondents, ang Philippine government officials responsible for this injustice are within the jurisdiction of the Supreme Court. So, hindi nangangahulugan na linabas mo na si Pangulong Duterte sa Pilipinas, sinurrender mo siya sa ICC, na wala ng jurisdiction ng Supreme Court. Pangalawa, hindi pwede na yung very act na pinagbabawal ng konstitusyon, yun din ang defense mo doon sa habeas corpus petition. Yun nga yung kino-question namin. Wala kang kapangyarihan na arestuhin si Pangulong Duterte at isuko siya sa ICC. So hindi pwedeng yun din ang defense mo. Nasuko na namin. So wala nang violation. Hindi tama yun. Pero ang development na nakita natin since nag-file tayo noong March, Jade, Admar, kung natatandaan nyo, naging prominenteng kaso ito sa US, yung kaso ni Kilmar Abrego Garcia, isang El Salvadorian national na pinadeport ng Trump administration sa El Salvador, despite the fact na merong US lower court order na pinagbabawalan siyang i-deport sa El Salvador kasi nanganganib daw ang buhay niya doon. So, nag-file ng habeas corpus petition itong si Mr. Garcia sa US, at ang depensa ng US government, just like the defense of the Philippine government in the case of the former President Duterte, is wala na kayong jurisdiction kasi nasa El Salvador na siya . So ang sinabi ng
trial court at kinatigan ng US Supreme Court, hindi moot and academic porque linabas mo siya sa jurisdiction ng US. So ang anong ginawa ng US courts, inutusan nila yung US government to facilitate the immediate return of Mr. Garcia to the US. So yun ang gusto natin, isasama natin yun sa urgent motion na ifa-file natin sa ating Korte Suprema para makita nila na kahit sa US, kung saan pinagbasihan ng framers ng Constitution natin, ng mga provision ng Constitution natin sa US Constitution, kahit sila nag-a-agree na kahit ilabas mo pa yung tao na yan na nag-file ng petition for habeas corpus sa labas ng jurisdiction ng bansa, meron pa rin kapangyarihan ng korte na utusan ang government officials responsible to facilitate the return of that individual. At may kakayanan ng Pilipinas gawin ito. Kitang-kita natin ginawa nila ito kay former Congressman Arnulfo Teves. Kung natatandaan nyo, effectively nakakuha ng asylum si Congressman Teves sa Timor-Leste. Pero kahit na merong ganong ruling na denying the extradition request ng Pilipinas, nagawa pa rin ng Pilipinas na pauwiin si Congressman Teves. So, ibig sabihin, may kapangyarihan ang Philippine government na aksyonan ang anumang ipag-utos ng Supreme Court patungkol sa pagkabalik ni Pangulong Duterte sa Pilipinas. Opo, meron po kayo nabanggit na mga provision sa Constitution kanina para po sa pangangalaga sa karapatan po ng mga Pilipino. And ang sabi naman sa mga nakalipas, lalo na yung pagdepensa ng gobyerno sa pagpapadala nila kay former President, pagsuko nila kay former President Rodrigo Duterte sa The Hague, sa ICC, ay dahil hindi naman sila doon nakikipag-ugnayan daw sa ICC, kundi doon sa Interpol. Yung kanilang obligasyon daw sa Interpol. Ngayon po, attorney, saan po ba mas mataas po? Yung Interpol o yung Constitution po natin? Kaugnay po doon sa mga nasabi nyo nga po doon sa ating Constitution sa pangangalaga sa karapatan po ng mga Pilipino. Siyempre ang Constitution. Saka kabalbalan yan yung sinasabi nilang hindi namin rin-recognize yung ICC jurisdiction, tumutupad lang kami sa mga tungkulin namin sa Interpol. Kasi what you can't do directly, you can't do indirectly. Ganun lang kasimple yun. Kung sinasabi ng Constitution natin, batas natin na walang jurisdiction ng ICC at paulit-ulit nang sinabi ni President Marcos mismo, ng Office of the Solicitor General, ng DOJ at pati ni Secretary Remulla mismo na walang jurisdiction ng ICC, nangangahulugan na hindi mo pwedeng i-recognize bigla or mag-confer ng jurisdiction sa ICC. Ang isa pang mabigat na argumento laban sa pagkilala sa jurisdiction ng ICC is kung matatandaan nyo, ang Philippine Constitution, ang sinasabi dito, no treaty shall be effective in the Philippines without concurrence of the Senate. So, since nag-withdraw na tayo sa Rome Statute noong 2019, effective 2019, kailangan pumayag ng Senate, kailangan mag-concur ng Senate para maging epektibo ito ulit. So, hindi pwede na ang executive, ang Philippine government mismo ang magdidesisyon ng walang pahintulot ng Senado na kilalanin ng jurisdiction ng ICC. Labag yun sa Constitution, labag yun sa separation of powers na nasa Constitution. Opo, dito naman po sa sinasabi kasi po ng same na press release ng last 2024 ito, yung una kong binasa rin kanina. Sa second line nun, sinasabi dito, as a sovereign nation,
with a robust and functional justice system capable of addressing internal issues without external interference, the Philippine government has shown that it is ready, willing, and able to investigate and prosecute any crime committed within its territory. Parang hindi ata nangyari ito. Una, dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala siyang kaso. Di ko lang alam dito kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Pero katakataka yung naging palusot naman na parang dito lang kay FPRRD nagkaroon daw ng problema sa ating justice system. Parang naging selective po. The rest daw okay. Pero kung maalala natin, sa kaso po ni FPRRD, parang nasa 40 plus lang ata yung sinasabi ng mga biktima. Pero meron tayong nilitis din dito sa bansa. Like halimbawa na lang po sa Maguindanao Massacre na umabot po sa 58 ata yun, 56. Mas marami pa. Nagkaroon naman po ng conviction na attorney. Anong basa niyo po rito? Hindi totoo yan, kasi ang Office of the Solicitor General mismo, nung pinag-uusapan kung may jurisdiction ba ang ICC, balikan lang natin na ang ICC, ayon sa Rome Statute mismo, meron lang siyang jurisdiction kung ang bansa, ang state party, sa example na to, ang Pilipinas, ay walang kakayahan na mag-prosecute ng mga krimen na subject ng proceeding sa ICC. So para patunayan na may kakayahan at ginagawa ng Pilipinas ang tungkulin niya para mag-prosecute ng crimes, nag-report ang OSG sa ICC na merong 300 to 400 ongoing investigations related to the drug war killings at that time. Siguro mga 2022 po yun, yung report ng OSG. So, pero sabi mo, bakit si former President Duterte walang kaso dito sa Pilipinas? Simple lang, kasi walang ebidensya eh. Walang ebidensya eh. So, kung walang ebidensya, hindi ka makakapagsampa ng kaso. 'Di ba? Walang ebidensya kasi wala namang katotohanan yung mga paratang laban sa kanya. Paulit-ulit si former President Duterte sa mga pahayag niya nung Pangulo siya na ang utos niya sa kapulisan ay naayon sa ligang batas and sa criminal laws. Sabi niya, 'di ba, disable or patayin niyo yung inaaresto niyo kung nanganganib ang buhay niyo. Yun lang naman ang utos niya eh. The rest, yung mga pagsabi niya na papatayin ko kayo ganyan, it was always qualified by that condition. And the rest, is rhetoric, 'di ba? Kailangan mong takutin tong mga drug syndicates, itong mga drug pusher para magtanda sila, para matakot sila na ituloy ang pagsira nila sa bansa natin at sa mga kababayan natin. Kaya kailangan ng ganong rhetoric. Oo, kasi ang sinasabi, tsaka papasok din yung ICC kapag ang isang bansa failure talaga yung justice system. Pero lagi pinagmamalaki, okay naman. Pero naging selective nga lang. Doon lang daw sa panahon ni FPRRD, failure daw yung justice system. Kaya nga po, doon na pinaakyat sa ICC po, attorney. Gaano kadelikado ito kung ganito po ang klase ng namumuno ngayon sa ating bansa? Ito pong pinag-uusapan natin ay isa ng kilala, malaki ang naiambag, may mataas na grado sa taong bayan. Pagbaba po niya sa pwesto, how much more na lang po yung mga ordinaryong Pilipino po, attorney? Nakakahiya sa buong mundo na inamin ng gobyerno natin na wala tayong kakayahan na ilitis si Pangulong Duterte or ayaw natin ilitis si Pangulong Duterte dito. Kita nyo naman na lahat ng galaw ng gobyerno ngayon, palaging may Duterte angle. Lahat ng problema ng bansa sinisisi sa kanya. So, may kakayahan, may motibo, political motive to do it, may kapangyarihan sila to do it, pero pinili pa rin nilang
i-undermine ng national sovereignty natin para lang for political gain. So nakakabahala at kaya naman nawawalan ng tiwala karamihan ng mga kababayan natin sa kasalukuyang administrasyon. Opo. Attorney, huli na lang, ang sabi nga ni Senate President Tito Soto, to maintain the integrity of the institution, ayon, hindi niya siya papayag na may isang senador na huhulihin, papadala sa ICC within the premises. Sa tingin po ninyo, kayang protektahan ng Senado ang isang senador na ipapadala o huhulihin papuntang ICC? Yan ang sinabi niya. Yan ang sabi ni Senate President Soto. So mukhang papanindigan nila yung rule nila na yon. Hindi ko pa naaral yung specific legal issue na yan. Pero yun nga, hindi naman kailangan protektahan Jade. Kasi ang konstitusyon na mismo ang nagbibigay ng proteksyon kay Senator Bato de la Rosa at kung sino mang Pilipino na mahanap niya ang sarili niya in the same situation. Binibigyan siya ng protection by requiring the Philippine government to go first to the local courts. Yun ang protection na binibigay ng konstitusyon sa kanila. So, yung Senate, kahit hindi na nila protectionan si Senator Bato, kung naniniwala ang DOJ na kailangan sundin ng saligang batas, dapat silang dumaan sa courts natin. Alright. Attorney, maraming salamat po sa inyong pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Sa uulitin po. Thank you, Jade. Thank you, Admar. Maraming salamat. Ayun po mga kababayan, si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., Legal Counsel for Veronica Duterte in habeas corpus petitions for former President Rodrigo Duterte.